So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang sumagot sa napakarami yung mga katanungan na itinatanong sa akin sa araw-araw. So nakakatuwa mga kamanok. Nakakatuwa na syempre ako yung pinili yung mapagkatiwalaan na itanong ang inyong mga katanungan pagdating sa pagmamanok. So mga kamanok, makakaasa kayo na gagawin ko po ang aking buong kaalaman, buong kakayahan para masagot ng maayos ang inyong mga bawat katanungan. Alright? So mga kamanok, bago natin to simulan, umpisahan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever nakakatulong ang aking mga advice, mga payo tungkol sa pagmamanok, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat at simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong araw na ito. So ang unang katanungan ay galing kay Anthony Mendoza. Ayan, so new subscriber siguro to. So mega shoutout sa iyo Anthony, ito yung katanungan mo. Kamamay, nag one day one eat po ako. Papaano po ako magpupurga? Bale, hindi po ako magpapakain ng 3 PM tapos susubuan ko ng pamurga ng 8 PM. Tama po ba? Tapos, bale, kinabukasan na po ako magpapakain ng 3 PM. Kamamay, tama po ba? Okay, so nice and good question to mga kamanok, okay? So, Anthony, ito yung kasagutan ko sa iyo. Kapag naka one day one eat po kayo mga kamanok, ibig sabihin, kung nagpapakain ka dyan ng 3 PM ng hapon, okay? So, dapat ba i-skip mo yung pakain mo ng 3 PM tapos saka ka magbigay ng pamurga tapos kinabukasan ng 3 PM saka ka ulit magbibigay ng pagkain? So, hindi po ganun mga kamamay. Ito po baka makatulong. Kung nagpapakain ka ng 3 PM, kinabukasan ng umaga, okay, wala na po yung laman ng tiyan. Kinabukasan ng umaga, okay? Wala na pong laman ang tiyan yan. Hipuin niyo po yung butse, halos wala na pong laman yan. Pwede na po kayo magbigay ng pamurga sa umaga. Okay? Pwede na po sa alas 8 ng umaga po, pwede po yun. Wala naman ang pong laman yan. Okay? Kasi po sa one day one eat mga kamanok, yung energy po ng manok sa muscle na po naka-stored. Hindi po kagaya ng 2 times per day na binibigyan natin ng pagkain. Hanggat may pagkain, doon sila kumukuha ng energy. Pero yung ating mga alaga, kung naka one day one eat kayo, ang energy nila nasa katawan po naka-stored. Hindi po doon sa pagkain. Kaya mapapansin niyo mga kamanok, kahit wala na pong laman yung kanilang butse, pero yung energy nila pagka, okay, inyo po silang, alam nyo, ang tawag doon, ipinasyal, makikitaan nyo pa rin sila ng energy. Kasi nasa muscle po yung energy nila, wala po doon sa pagkain. Alright? So, ganun po. Sa umaga po kayo magbigay. Okay? Kung nagbigay ka ng alas 3 ng hapon ng pagkain kinabukasan, wala na pong laman ang butse, sa umaga po kayo magbigay. Para alas 3 ng hapon, sa kinahaponan, makapagpakain pa rin po kayo. And take note, sa pagpapakain sa hapon, after na magpurga, konti lang po, huwag nyo pong i-full feeding, baka hindi po magtunaw. Okay? So maliwanag po tayo dyan. Yan po ang unang katanungan galing kay Anthony. So next question po tayo. Ito galing naman kay Carlo Batusingin. Kamamay, yung manok ko malakas kumain, maganda naman po ang katawan, naka-vitamins din po naman, pero maputla siya. Okay? So may mga manok tayong ganito. Maganda yung pangangatawan, maganang kumain, pero putlain. So ibig sabihin, kulang po siya sa mga B vitamins. Okay? Hindi siya kulang sa amino acid. Hindi siya kulang sa, okay, sa ibang nutrisyon. Yun nga lang talaga, sa B vitamins po siya nagkulang. So baka kulang siya sa injectable supplements kung kinakailangan. O baka naman, hindi maganda yung pagkain na ibinibigay mo. Mataas sa protina, pero kulang sa ibang sustansya. So sabi ko nga po palagi sa inyo, subukan nyo pong ibigay si fermented Jackie Oats. Yan po ay pagkain na parang suplemento na wala na po kayong ibang hahanapin. Halos lahat, dala po niya. Kagaya ng natural amino acid, natural B vitamins, ito yung kulang sa manok mo. Natural calcium, natural enzyme, natural probiotics, lahat po meron to, kaya kompleto Ricados. Kaya lagi yan po ng aking ina-advise sa inyo na gamitin para kahit wala na akong ibigay na vitamina, kompleto Ricado pa rin po ang kanyang kalusugan. Okay? So may mga ganyang manok, kulang sa B vitamins, putla, pero maganda naman ang katawan. So, pwede ka magbigay ng injectable supplements, pwede rin sa fermented Jackie Oats mo kuhanin ang kulang na bitamina. Alright?
So next question po tayo. Ito naman galing kay Yurilin. Ayan, so kamamay, ano po ang po pwedeng gawin? 7 days na po akong nagbibigay ng Amtil. Okay, so medyo matagal na, 1 linggo straight na antibiotic. Tama po yon para po hindi na i-immune yung sipon o yung sakit sa loob ng sistema ng manok. Ibig sabihin, para po yung sakit talagang pababa po yung percentage na talagang mawala na po yung sakit o yung infection. Tama po, ano? So, araw-araw na po ako nagbibigay ng Amtil sa kanya. Dinideklag ko pa rin po. Bakit hindi pa rin po siya nagaling? Salamat po. So, 7 days kang nagbibigay ng antibiotic, tapos araw-araw ka din nadideklag. Bakit hindi pa rin siya gumagaling? Kapag kaganyan mga kamamay, bibigyan ko pa kayo ng 1 linggo para mapagaling yung inyong mga alaga dyan sa sakit na yan, sa sipon. Okay? So, kailangan magpalit po kayo ng antibiotic. Pagka ganyan, immune na po yan doon sa antibiotic. Kasi mga kamamay, kung hindi po siya immune, dapat gagaling na po yan. Okay? At saka mga kamamay, kung kayo po ay nagbibigay ng antibiotic sa manok, dapat nakalagay po siya sa isang lalagyan, sa isang cages, o sa isang cage na talagang hindi siya nababasa ng ulan. Okay? O pwede rin sa tipi, basta hindi siya nababasa ng ulan. Sa ganung parang, komportable po siya at mas mabilis po ang recovery ng kanyang pangangatawan galing doon sa sakit na yon. So, advice ko sa iyo ngayon, palit ka muna ng antibiotic. Okay? Palit ka muna ng antibiotic, baka immune na po siya, and bibigyan din kita ng 7 days pa para gamutin. Pero kung hindi siya makukuha dyan, magpuproceed tayo sa injectable supplements o injectable antibiotic na dapat makuha na po natin. Kung hindi, no choice, ikakal po natin yan. Alright? So, next question po tayo. Ito galing naman kay Ronil Calape. Ayan, so, kamamay, pwede na ba ang 1 day, 1 eat sa ating mga 2 months old? Okay, so 2 months old, 1 day, 1 eat, hindi pa po pwede. Kasi po mga kamanok, hindi pa po ganon bihasa yung kanilang butche, yung kanilang gizzard pagdating sa sobrang daming pagkain. So, hintayin muna natin yung 3 months or 4 months pagdating ng ating mga alagang sisiw dyan para po masanay natin sila sa 1 day, 1 eat. Kasi po mga kamanok, sa 3 months po natin dito sa ating bakuran, dyan pa lang tayo nagsisimula na sanayin sila na bigyan ng fermented Jackie Oats. Okay? Kasi sa 1 day, 1 eat, mahalaga po na mayroong fermented Jackie Oats para sa ganon, makuha niya lahat ng sustansya na meron dun sa pagkain o na dapat nabibigay natin sa ating mga alaga. Okay? So sa 3 months natin, sinasanay pa natin sa fermented Jackie Oats kaya hindi pa natin sila po pwedeng i-full blast ng 1 day, 1 eat. Okay? Pag nasanay na sila na kumain ng grains, ng pellet, ng fermented Jackie Oats, saka pa lang tayo mag-a-adjust ng dami ng pagkain. Kung sila ay galing sa 30 grams, okay? Kung sanay na sila na kumain ng Enerton na may halong fermented Jackie Oats, dyan na rin tayo mag-i-start na mag-adjust ng dami. Okay? So, gagawin natin dyan, 30 grams. Then, kinabukasan, pwede natin iangat ng 35 grams. O kaya po, pwede natin silang sanayin na 1 day, 1 eat, pero yung kakainin nila is nag-a-adjust pa rin tayo ng 35, 40 grams, 45 to 50 grams hanggang maka 60 grams. Kapag kaya na po nilang ubusin ng 60 grams, doon na po tayo magbibigay ng 1 day, 1 eat sa kanila para sanay na po ang kanilang butche, para po hindi na po sila ma-stress. Baka hindi po magtunaw kung 2 months old pa lang ang inyong mga alaga. Kaya i-advise, mga kamamay, hintayin nyo po na sanay na po silang kumain, sanay na po sila sa feedings ng fermented Jackie Oats at doon sa Enerton natin. Saka pa lang kayo mag-a-adjust ng dami ng pagkain hanggang sa makuha niya yung 60 grams at doon kayo mag-i-start na 1 day, 1 eat na ang ibigay sa kanila. Alright? So last question muna tayo. Ito po, galing kay Ruben Lara. Idol kamamay, tanong lang, meron bang super aminoflex na ibinebenta sa pagkain ng manok? At paano magpainom? Araw-araw ba? Isa? At sa umaga ba ang pagpapainom? Pwede rin po ba yan sa 4 months old? Yun lang kamamay, salamat po and God bless. Okay.
Ito ba ay mabibili natin sa mga agrivet? Okay, ito yung ibig niya sabihin. Meron na pong nabibili nito, kaso madalang. Okay, kaso madalang. Pero kung gusto niyo pong mag-acquired, makakuha nito, ilalagay ko po dito sa video na to. Hindi ko man alam kung dito o kung saan pa man. Basta tapusin niyo yung video. Pag may lumabas na picture ng Super Aminoplex, i-click nyo lang po yun, mga kamanok. Okay? Paano naman po ang pagbibigay nito? Pwede po ba ito sa 4 months? Pwede po ito, mga kamanok. 3 times per week lang po ang pagbibigay natin after feeding po ito. So yan po ay siksik sa amino acid na makakatulong sa pagpapaganda ng katawan ng ating mga alagang mga manok. Okay? So mga kamanok, sana makatulong ang mga simpleng advice, simpleng kasagutan na ibigay ko sa inyo pagdating sa inyong mga alaga. Okay? So sa mga gustong magtanong, feel free lang po, walang bayad. Ilagay nyo lang po sa comment section at pag-usapan natin yan sa susunod na video na gagawin ko. So sa ngayon, papaalam muna ako and see you for our next vlog. Paalam.